Tuloy po tayo sa ating palatuntunan, Executive Summary. Nasa linya naman po natin ang pangalawa sa ating panauhin ngayong araw para kumuha naman tayo ng latest dun sa kanilang paghahanda para dito sa mga rally na nagaganap na kaugnay pa rin ng February 25. Ikatlong trillion peso March. Oo. May kaugnayan ba dyan yung EDSA People Power Revolution Anniversary? Okay. Alamin natin. Nasa ating linya ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, Police Major Hazel Asilio. Ma'am, magandang umaga. Welcome once again sa DCWB. Good morning po. Good morning po, Sir Ma'am, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Magandang umaga po. Ma'am, unang tanong, kumusta ang paghahanda ng NCRPO kaugnay ng mga kinakasang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa darating na Miyerkules? So matapos po yung ating final na coordinating conference kasama yung ating mga partner agencies, meron na po tayong mahigit 14,000 na personnel na nakaantabay po sa buong Metro Manila para po sa 40th anniversary ng EDSA Revolution, kasama na po syempre yung isinabay na trillion peso March 3. So ito pong ating mga personnel na ito ay binubuo po ng may CDM, yung ating border control points, law enforcement checkpoints, ganun din kasama na yung ating covert security at ang ating arresting at negotiating teams, maging ang ating mga medical teams. Ma'am, yung 14,000 kanyo na personnel po ito, hindi pa ba kasama dyan yung augmentation force? Mayroon po bang manggagaling from the north at saka south na mga tauhan ng pambansang pulisya? Kasama na po sa bilang na yan yung ipapahiram po sa atin ng Region 3 at Region 4A na kanilang mga standby support. Kumbaga kung kinakailangan po natin ng dagdag na puwersa, sa kanila po manggagaling yung tig 1,500 na CDM. So meron din pong pinahiram sa atin ng SAF na katulong din po natin para po masiguro na yung lahat ng sasama dito sa pagtitipon na ito ay magiging ligtas. Ganon din naman po yung ating mga kababayan na hindi po magjo-join sa mga protestang ito. Major, doon sa huling pagpupulong ninyo, meron bang datos kung ilan yung nabigyan ng permit? Dahil pinag-uusapan din sino ba may permit, tsaka patutupad ba ng pulisya yung no permit, no rally? Ang nabigyan po ng permit natin ay isang grupo mula po dito sa trillion peso March movement. Meron po silang mga co-conveners. So magkakasama na po yan. Bali, ang naka-front po sa kanila na kumuha ng permit is yung trillion peso March movement kung saan nabigyan po sila ng permit para sa February 25 para mag-conduct po ng programa dito sa may area ng White Plains. Ipapatupad po natin yung no permit, no rally since kailangan po kasi nating makapag-prepare dahil medyo malaking pagtitipon po ito, dalawang magkasabay na pagtitipon, yung 40th anniversary, ganun din po yung ating trillion peso March 3. Pero paano nyo matutukoy kung sino sa mga grupo na yan yung may permit o wala? Kung halimbawa man sali na lang sila makihalo na lang sila dun sa isang grupo. Since mayroon po tayong patuloy na koordinasyon dito sa mga grupo sa grupo po na merong permit, meron din naman po silang mga marshals na i-deploy na katulong ng PNP para po masiguro na yung mga dadalo dito sa mga rallying ito ayun po talaga mga kasama po nila sa grupo. Although hindi po natin maiiwasan na may mga talagang sisingit or may makikisali dito sa mga pagtitipon na ito, siguro po malalaman na lang natin on the day kung halimbawa po magkakaiba sila ng demand. So doon po magkakaalaman kung sino ang kasama nila at sino ang hindi. At saka naman po meron naman po tayo dyan mga nakadeploy na mga negotiating teams nakakausap po sa kanila. Tama ba ma'am, isa lang yung permit? So sa White Plains, so walang rally tayong inaasahan dito sa may bahagi ng Mendiola, sa may Makati o Liwasong Bonifacio, iba pang lugar? Wala po tayong namomonitor na magrarally pero alam naman po natin na yung mga areas na yan ay madalas kahit wala po mga permit ay meron mga lightning rallies na pumupunta dyan, may mga nagkakatipon dyan. Kaya po nakahanda po yung puwersa natin dyan sa mga areas na yan. May mga identified po tayo na rally sites na meron pa rin po tayong nakahanda na kung sakali mang may magpunta doon ay meron din po tayong mga personnel na nakaantabay. Siyempre, ang goal natin na Major Asilio, ma'am, is maging mapayapa at
organisado yung kanilang mga pagtitipon. Pero hindi maiwasan, may Oo. mga Kaya ko nga naitanong, Mamo, Oo. dahil malamang yan pag ganyan, may road closure. Apektado yung mga motorist. Wednesday yan, may pasok. at saka yung mga ibang grupo na sabi nga ni Ma'am, hindi naman maiwasan na Oo. mayroong grupong sisingit Oo. na kahit walang permit. Alam naman natin yung mga grupo na yon, iba ang intensyon eh. Yes po, tama po kayo dyan. Kaya nga po, dun muna po tayo sa road closure. Meron po tayong ilalabas na mga announcements mula po dun sa mga pages ng ating mga local government units kung saan meron pong mga ikakandak na mga programs. So yung mga temporary road closures, mga alternate routes na pwedeng gamitin ng ating mga motorista is ilalabas po dyan. Ang Quezon City po ay naglabas na ng kanilang paunang announcement kung ano po yung mga daanan na pwede nilang tahakin at yung mga temporary na magsasara ng mga daan para bigyan daan po itong mga pagtitipon na ito. With regards naman po dun sa alam natin na talagang iba naman yung pakay, iba yung aim sa pag-join sa grupong yan. So kaya po mas matindi po yung ating monitoring. May yung mga lessons learned po natin, lalo na nung September 21, ayan po yung ating ginagawa sa ngayon, yung ating monitoring. Araw-araw, mayat-mayang monitoring para makita po natin kung meron man pong mga nagbabadya na mga grupo na gustong guluhin itong mapayapang pagtitipon kasi po yung isa ay peace rally at yung isa naman po ay parang protest rally pero mapayapang programa naman po ang kanilang gagawin. Ma'am, may namamonitor ba kayong mga threats o sa inyong intelligence? Wala po tayong namomonitor ng mga banta or mga threat pero patuloy po yung ating pagbabantay para po hindi tayo mabigla kung sakasakali pong sa araw na yan ay may bigla ang sitwasyon na kailangan nating aksyonan. Magtataas ba tayo, ma'am, ng alert status habang papalapit yung February 25? We are on full alert status na po simula po kahapon ng 5 p.m. Naalala ko, Christian, Major Asilo, Ma'am, yung sabi niyong 14,000 na personnel, kailan po yan sisimulan na ide-deploy? Today po, nag-start po yung ating skeletal deployment dun sa mga areas po na mayroon na po kasi mga program sa iba't ibang lugar dyan sa may EDSA, katulad po ng Peace Rally na nilagyan na po natin ng puwersa, kumbaga nag-deploy na po tayo. Yung kahapon po na kick-off concert, meron na po tayong mga na-deploy dyan. So nagsimula naman na po yung deployment natin, lalo na po dun sa mga lugar na na-monitor po natin na meron po magkakandak na mga programs po nila. Yun. So, wag magtaka yung ating mga kababayan Kung dito maraming sa pulis. Metro Manila, maging sa Region 3 at Region 4, kung may makikita kayong mga bumabiyahe na nasa police truck, o Sana lang hindi masiraan sa mga stoplight, ma'am, ha? Yung mga police mobile. Hindi sana po ay yan naman po yung mga dadalhin natin mga sasakyan ay sinisiguro po natin na hindi naman po makakaabala sa ating mga kapwa gumagamit po ng daan. Ayun. Kasi baka mag-viral ulit. dahil dun sa nangyari sa Oo, Maynila. sa Maynila. Oo. Siguro, yung mga kababayan natin, kalma lang po tayo. Pag nakita nyo maraming pulis na nakapaligid Ako mas kampante ko. nakikita Pag nyo sa maraming lansangan, nakikita, di ba? kahit naka-blinker lang sa isang tabi na hindi gumagalaw, mas kampante na alam mong Nakabantay. may re-responde kung ano man yung mangyari. Oo, 'di ba? Gano'n naman dapat yung image na maipakita ng mga pulis na nandyan Visibility. sila para maging Deterrent eh. deterrent, pwedeng lapitan ng mga ordinaryong kababayan natin kung mayroon man silang maobserbahan ng kakaiba dyan sa lugar nila. Yes po, wag po sana tayong matakot na lumapit or kung halimbawa po nakikita nga natin na parang nagta-travel na itong ating mga tropa, itong puwersa ng PNP para pupunta dito sa mga areas kung saan kailangan silang i-deploy. Yan po ay para siguraduhin na lahat po ay magiging ligtas, magiging maayos yung mga pagtitipon at hanggat maaari po ay yung ating seguridad ay talagang ma-ensure ng ating kapulisan. Ayan, oo. Yung mga pulis naman natin, ma'am, ibig sabihin ba nito diyan sa simula ng deployment ninyong magmula kanyo ngayon kahapon, bawal silang mag-leave hanggang sa matapos yung anibersaryo ng EDSA People Miyerkules. Power Revolution? Yes po, hanggang hindi po nada-downgrade yung ating alert level, ang ating mga pulis dito sa NCRPO ay hindi po pwedeng mag-leave
So on call po sila, halimbawa man po na oras po ng pahinga nila or yung regular day off nila, once na kailanganin po ng dagdag na puwersa dahil meron po tayong mga naka-standby reserve. So kung kakailanganin po, agad-agad po silang makakabalik sa ating mga kampo. Ayun. Okay. At syempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan, Major Asilo, na tuloy pa rin naman yung regular na Oo pagpapatrolya sa mga komunidad ng ating mga pulis din. Yes po, yan pong 14,000 na yan, hindi naman po lahat yan nakafocus lamang po or sabihin natin na ang tutok lang nila itong ating EDSA at itong ating trillion peso march. Yan po ay meron tayong mga nakadeploy sa border control points, may mga checkpoints, may mga patrollers po tayo dyan. So huwag pong mag-alala yung ating mga kababayan na mawawalan sila ng bantay sa kanilang mga community dahil ang mga pulis po natin ngayon ay lagi na pong nasa ating mga kalsada para siguraduhin na mabilis po silang makaka-aksyon kung kinakailangan po ng tulong ng ating mga kababayan. Major, habol ko lang dahil nagtatanong ibang kababayan natin, syempre may pasok yan. Ano? May mga tsaka yung mga dadalo, makikiisa doon sa rally, may mga pagbabawal ba tayo tulad dati na bawal takip ng muka, bawal magdala ng mga matutulis o payong, bawal may mga bag na hindi kita yung loob. May mga ganun ba tayong patutupad sa mga pagtitipon na ito? Since ito po ay kumaga malaking pagtitipon, marami pong tao, so ina-advise na lang po namin ng ating mga kababayan na wag na lang pong magdala, lalo po ng armas. Hindi naman po natin kailangan magdala ng kutsilyo or ng matutulis na bagay sa isang peaceful rally. At syempre po, hindi din naman natin kailangan mag-conceal ng ating identity kung makikiselebrate lamang naman po tayo dun sa anniversary ng People Power. So wag na lang po natin gawin yung mga dati nang ipinagbabawal kapag po a-attend tayo ng mga pagtitipon para na rin po hindi tayo masita at para na rin po mas mag-smooth flowing yung mga programa na ating dadalhin. Major, last na lang pinatatanong lang nung kaibigan natin dito na lumilingon sa pangalang Aljon Laderas, ay meron bang suspensyon ng permit to carry sa darating na Miyerkules, February 25? Based po sa latest na info, wala pa naman po tayong ipapatupad. So malalaman po natin yan sa mga susunod na araw hanggang sa 25. Pero sa ngayon po, wala naman po. Alright. Ay, isa pa, naalala ko. Mayroon ba kayo ipatutupad, Major Asilo, ma'am, na yung bawal yung pagsusuot ng sombrero o kaya yung backpack na Ayun nga daw. yan, yung hindi malinaw, yung gano'n. Yung balaklava. Balaklava. Yung balaklava, although hindi Ordinance. pa naman po ordinansa yan sa Quezon City, wag na lang po nating gawin para hindi po tayo masita dahil sabi ko nga po, Siyempre. hindi naman po natin kailangan mag-conceal ng identity kung ang gusto lang natin ay makiselebrate dito sa 40th anniversary or dito po sa trillion peso march na gagawin. So hindi naman po natin kailangan magtago kasi po yan ay isang malayang pagtitipon, wala pong kailangang itagong muka. Ayun. Yun lang muna sa ngayon, Police Major Asilo, Good luck, ma'am. ma'am. Sa susunod po ulit tayo magkahuntahan. Salamat po sa paanyaya namin na inyong pinaunlakan. Salamat, Major. Maraming salamat po. Good morning. Good morning po. Ayun. Talaga Mga namang, kapuso, si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Ayun na, may pasok. Hilingan, walang pinoprotektahan.